mga ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat with the city at ayan. So, pupunta tayo ngayon sa mga kukuha ng partial booklet ng resibo ng sales invoice. Ayan kasi kailangan na natin sa store. Maraming mga hindi nakakabili na nangangailangan ng sales invoice talaga dahil nga wala kaming ma-issue. Yung ayaw ng mga temporary lang at meron ding ayaw ng to follow kasi nga sa date siguro. So tara, let's go. Kunin natin ang ating sales invoice na partial para lang may magamit tayo for the meantime. So hello mga ka-antrip, kumuha muna ako ng partial ngayon na ating SI or itong tinatawag nating sales invoice. Dahil hindi pa tapos lahat i-print at kailangan na talaga ng resibo. Lalo-lalo na pag mga company kasi, so ang nangyayari ngayon, pag nag-purchase yung company doon sa store, ay pinapautang ko na lang muna kasi nga wala akong resibo na may issue. So sabi ko, ang aming usapan ay bayaran na lang kapag may resibo na. So hindi pa tapos dahil syempre anuhan ngayon, kumbaga tambak yung nagpapa-imprenta. Ang case naman namin is nag-renew. So syempre kapag nag-renew ka ng DTI, magre-renew ka rin ng mga resibo. Yan, kasi tagal ng resibo ang DTI, 5 years din yan, nakasulat din yan dito, oh, kung kailan ang pwede siyang gamitin until. So, ayan, napaka-importante nito. Pag nag-tax map, importante din ito. So, kasi pag nagpapagawa, 25 booklets. Dahil nga January, yung mga new, yan. So, pag kumuha kayo, nagpa-register kayo sa DTI, BIR is i-required kayo ng sales invoice. Sa atin, sales invoice sa mga store, ganyan. Pag sa mga professional ay OR, mga official receipt sa kanila, like yung sa mga doktor, mga opisina. Ganon sa atin naman sa mga nasa trading or nasa sales ay sales invoice. So, hindi pa tapos dahil napatong-patungan maraming nagpapaprint. Siyempre, mas priority talaga din yung mga, alam nyo na, yung mga big names in the business, yung mga maramihan, malalaking company. So, sa bagay, first come, first serve. Pero syempre, hindi natin maiwasan, lalo na't ako'y malayo. So, binilin ko lang to sa aking bookkeeper at hindi niya na rin na-follow up. Nung pinalo up niya, sinisimulan pa lang daw. So, after a week ulit, ayun, lumuwas na talaga ako at ako nang pumunta dito. Hindi pa rin siya tapos, pero for ano na daw to eh. Kanina pang umaga, pagpunta ko for stapler. So, nakiusap ako na baka pwede magpa-partial na kahit isang booklet lang para may magamit lang kami sa store. At ito na nga, nakuha ko naman. So, continue na ang Ganun ka-importante kasi wala kang maging client like kapag sa mga government offices, pag mga taga-munisipyo, taga-barangay, taga-DepEd, taga-EFP, basta yung kailangan ng mga official receipts or official sales invoice. Hindi kayo makakabenta kasi kailangan nila, like mga company, corporation, gano'n, na kailangan nila ng sales invoice talaga. So, ayun lang na i-share ko sa inyo. Pwedeng magpa-partial, partial withdraw. Para lang talaga may magamit for the meantime, kaysa sa wala. O, ayan na. Nilakad ko, nagpagas kami. Yan yung sasakyan. So, habang nagpapagas sila, tinakbo ko ang printing press para makakuha ako ng isang booklet man lang. Okay. So, let's go na. And first day of our sales invoice, pagdating sa mga nagtatanong po kung paano ba makakuha ng OR or sales invoice. Sa ating mga nasa sales ay sales invoice, kapag sa mga professionals ay OR, official receipt. So, simple lang po, magpa-register po tayo sa BIR. Kukuha po tayo ng Certificate of Registration. Kasama po actually yun lahat kapag kumuha ka ng permit at kumuha ka ng Certificate of Registration sa BIR. Kumbaga, meron kang BIR permit, is matik po yun na i-require tayo ng sales invoice. So, napaka-laking advantage lang nung may sales invoice ka kasi pwede kang mag-cater ng mga customers na mga nangangailangan talaga ng official receipt or sa ating nasa sales nga ay sales invoice. Gaya halimbawa ng mga company, kapag sa mga government ng mga pangangailangan, taga-munisipyo, taga-barangay, taga-DepEd, na kailangan talaga nila ng sales invoice, is yun yung advantage sa atin. So, halimbawa, kagaya niyan, kung wala kang sales invoice na may ibigay, sayang naman yung mga
customers na hindi natin makater just because wala tayong sales invoice dahil hindi tayo nagpa-register sa BIR. So, yun yung isa sa mga advantage. So, napakalaki kasi may customer kaming company, malakihan pati yung purchase nila, kaya napakalaking sayang. Kaya ang ginawa ko, since hindi pa tapos lahat na may print, 25 booklets kasi yan, nakiusap na lang ako na i-rush yung aking 1 booklet lang. Yan. Thank you very much. See you in my next video.